So mga kababayan, magandang gabi pong muli. Meron pa rin po akong isa pang topic na gusto ko i-discuss sa inyo na connected sa Pasko. Kung nalaman po natin na usually yung mga politiko, may mga politiko po na namimigay ng mga pamasko sa kanilang mga constituents, no? Kagaya po nitong mga Duterte. Specifically, ang pag-usapan po natin ngayon, yung napanood natin, itong mga Duterte, kasi sila po yung nag-flex ng kanilang Christmas charitable activity. Na ito daw po ay taon-taon nilang ginagawa, ano? Matagal ko na nabalitaan to na tuwing Pasko, may mahabang pila ng mga tao, pumipila doon sa kanilang bahay, sa kanilang ancestral home, pumipila para sa mga pamasko na ibibigay ng Duterte family. Na sa pagkakabalita ko, ay napakahaba, na umabot pa ng kilo-kilometro ang haba. My God, gaano kahaba yun? Gaano karaming tao yun? Kung 2-3 kilometro, gaano ba kahaba ang 1 kilometro? My goodness! 1 kilometro lang, hindi ko na ma-imagine kung gaano karaming tao yun. What more yung sabi sa balita ay 3-4 na kilometro. At nagsipagpila mula pang madaling araw. Even a day before. Dumating na doon kasi may mga galing doon sa iba-ibang mga probinsya, hindi lang sa Davao City. Ngayon, ano bang ibig ko sabihin dito? Ang iba po, lalo na yung mga DDS, tuwang-tuwa sila sa ginagawa ng mga Duterte, itong ginagawang pagbibigay ng pamasko na, in other words, pwede nating tawaging mamumulitika, ayudang pambulitika. Kasi alam nyo, ewan ko kasi ako personally, kung ako ay mamimigay ng pamasko, ayuda, or pamasko, whatever the term you use, bakit ko pahihirapan yung mga tao na pipila ng napakahaba na nakatayo? Kung mula pa madaling araw silang nakatayo doon, nakapila na, at inabutan ng tanghali, dahil namigay daw nung sinasabing pamasko, ay 11 o'clock na ng tanghali. Kumusta naman yung mga taong nakapila? Kung maulan or mainit, the fact na nakatayo sila doon nakapila, anong klaseng eksena yun? Ang malaking tanong, bakit kailangang ganun? Bakit kailangang, para sa akin kasi parang pahirap yun sa tao Oo nga, nagbigay ka. Binigyan mo ng regalo, food pack, pera, pero ano naman yung kapalit? Pahirapan mo ng isang buong araw? Kasi sa haba ng pila na yon, do you think mauubos yun ng isang maghapon lang? O sabihin na nating maghapon doon na nakapila yung mga tao? Pinakain ba habang nakapila? O nagbaon pa sila? Na ang kapalit lang sa isang food pack, ilang kilong bigas? Bigas dilata? Konting pera? Pero yung iba namasahe galing sa malayong lugar. Pipila ka sa init ng araw? Hindi ko sinasabing mali yung pagbibigay ng pamasko o regalo o ayuda. It's a noble thing, for sure. Pero the way, I'm after the way you give away. You give these gifts to the people. Parang masyado nating nahi-humiliate yung pagkatao. Kasi ako naranasan ko rin pumila Kasi one time, dito sa barangay namin, may nagsabi na, punta ka dun kasi may ipamimigay sa mga senior citizen. Senior citizen ka na nga, papipilahin ka pa. Bakit hindi na lang ihatid sa bahay ng senior citizen? Bakit kaya
kailangan papuntahin pa doon yung matanda, papipilahin pa sa init. Pwede pumunta ako. Pagdating ko doon, para ako nanliliit. Maarte ba ako? Oo, hindi kasi ako sanay sa ganun. Hindi ako nasanay sa ganun na pipila, maghihingi. Although, yes, noong panahon nung mga panahon na maliliit pa kami, yung panahon na taghirap sa bigas noon, naranasan ng nanay namin na humabol sa truck na nagbibigay ng ayuda. Kasi yung truck, ewan ko, basta, marami silang mga nanay na humahabol sila doon sa truck. At yung mayroong, yung sako ng bigas doon sa truck na yun, na nabutas, hinahabol nila kasi sinasahod nila yung kanilang palda doon sa nabubuhos na bigas, sa sobrang sayang nga naman, di ba? Naghihirap ka na sa bigas. Yung truck ng bigas na yun, ayuda yun from the government. During the time yun na Marcos na noon, pero talagang sobrang taghirap noon dahil sa sunod-sunod na kalamidad, sunod-sunod na bagyo, na after that nga, maisingit ko. After that, doon na naisip nung government natin ni President Marcos Sr. na gumawa ng project na magpaparami ng ani ng bigas. Yun nga po yung na-imbento noon yung Los Baños, yung Rice Research Institute. At yung unang project noon, yung Miracle Rice, na resistant sa bagyo, madaling anihin. It only took 75 days, mag-harvest na. At talagang grabe yung production, yung bunga, kumbaga. Miracle Rice ang tawag. Yung program was yung Masagana 99. Yun, yung time na yun. Before that, Masagana 99. Kaya naisip yun ng Presidente Marcos dahil para masolusyonan yung kagutuman. So, Masagana 99, which yung program na yun, for every 1 hectare, ay makakaani ka ng 99 sacks of rice. Na ang nangyari, may mga places, may mga farmers na humigit pa po sa 99. Actually, ang target is 100. Kaya siyempre, pag mag-aano ka, huwag mong isasagad doon sa target. Target na 100 sacks per hectare, ginawa lang na 99. Mayroong allowance. So, Masagana 99. Mayroong mga farmers na nakapag-produce ng 100 plus sacks per hectare. Mayroon ngang umabot ng 200-250 sacks per hectare. Depende sa fertility ng land. So, yun po. So, naisingit ko lang na nung time na yon, nagkukwento yung nanay ko, pagdating sa bahay, may daladala siyang yung kanyang malapad na palda, mayroon siyang daladalang bigas galing dyan sa bayan. So, daladala niya yon. Apwera nun, meron pa siyang yung talagang bigay na for every family, siguro mga 3 kilos. Noon, ang tawag nung measurement doon ay utsaba pa. Utsaba, ngayon lang yung kilo eh. So, yun po, ibig sabihin, kapag ang tao ay gutom, talagang ibababa mo yung pride mo. Kasi gutom yung pamilya mo eh. Doon, bilib ako doon sa nanay ko nung madiskarte talaga yun. So, yun, ang ibig ko sabihin, kaya natututong, kumbaga parang ibaba ng isang tao yung kanyang pride, yung kahihiyan, nululunukin, pipila ka doon, hahabol ka sa truck para lang makakuha ng libreng pagkain. Just the same, itong sinasabi ko ngayon na hindi naman po tayo taghirap ngayon. Ang bansa natin ay hindi naman dumarana sa matinding hirap kagaya nung panahon noon. Ngayon, itong mga pamasko ayuda na ito, napapansin ko kahit na dito sa lugar namin,
Ang daming klaseng ayuda. Bukod doon sa AKAP, 4Ps, ano pa? Mayroon pa, di ba? Mayroon isa pa ngayon, yung tinatawag nilang kalipi. Sabi ko, ano ba yung kalipi? Kahapon namigay sila ng mga food packs eh. Bit-bit ng mga ano. And these people, mga kabarangay ko, the same people na tumatanggap sa 4Ps, tumatanggap sa AKAP, tumatanggap sa kung ano-anong mga paayuda, including this kalipi, ilang klaseng paayuda. Pare-parehong tao ang tumatanggap. So nakakarami sila. Parang hindi po magandang sistema ito ng gobyerno, no? The same people, samantala mayroong ibang nangangailangan. At saka isa pa hindi maganda dito sa mga paayuda na ito, minsan palakasan din. Palakasan, kung malakas ka sa kapitan, malakas ka sa mga opisyal, it does not serve the very purpose of this ayuda system. Now, balikan natin itong, nabanggit ko lang balikan natin itong paayuda nitong mga Duterte, no? Kasi di ba nga, nagsalita itong si Sara Duterte na binatikos niya yung mga paayuda ng mga politiko natin, yung mga AKAP, yung mga AIX, yung malasakit ni Bongo na hindi naman kanya, ginagamit lang niya, yung mukha na laging ganyan, nandiyan dyan sa malasakit, hindi naman kanya yan. Hindi pera niya, pera ng gobyerno yan pera ng galing sa buwis ng bayan. Ginagamit ni Bongo. Anyway, naisingit ko na naman lang kasi. So, itong mga paayuda na to, di ba binatikos ito ni Sara na kesyo ginagamit ng mga politiko as vote buying scheme. So, vote buying daw itong paayuda nito ng mga politiko, lalo na ni Speaker Romualdez. Itong ginawa nila Duterte, no mag-amang Duterte, sila mismo ang namigay Yung amang si Digong at si Sara, sila mismo yung nandun namimigay. Kaninong pera yon? Do you think sarili nilang pera ng bulsa nila yon? Do you believe na personal money yun ng mga Duterte? I don't think so. Walang politiko na maglalabas ng sarili nilang pera. Do you believe so? Lalo na yung Duterte. Maglalabas ba yan ng sariling pera? Kaya nga nagnanakaw Matindi sa paghakot. Matindi silang kumabig. Di bali sana kung yung kinabig nila, yun ang inilabas. But then again, pera pa rin ng gobyerno yun. Pera pa rin ng taong bayan. Pero, sa klase ng pamimigay ng ayuda, nagmumukhang sila yung good heart, mabait. Sila yung namimigay But in actuality, yung perang yon na pinamili ng mga pinamigay ng mga food packs, saan galing yung pera? Kung yung confidential fund yon, di pera pa rin yung ng taong bayan yon. Hindi nila sariling pera yon. Pero ngayon, nagagamit nila, through that mga paayuda, nagagamit nila, para saan? Para sa paparating na eleksyon, di ba? Ito namang mga tao, ewan ko ba naman kasi sa marami sa atin, yung mga nagsipagpunta dyan ng napakaaga, madaling araw, even a day before, para pumila lang sa kakarampot. Ilang kilong bigas? 5 kilo? Well, marami-rami na rin ng 5 kilo. Mga dilata, pansit, kape, bigas, ilang araw mong kakainin. Okay, sabihin na natin, makakain ng pamilya sa loob ng 1 linggo o 2 linggo. Fine. Okay na rin. Pero, wag nating kalimutan na hindi nila sariling pera yon. Kaya pwede ba, wag nyo ngang bigyan ng credits ang mga yan?
Hindi nila pera yan. Dahil kung sarili nilang pera yan, do you think ilalabas nila yan, ipamimigay? Come on. Di ba kailan lang doon sa Quadcom, doon sa Senate hearing, kaya ayaw niyang sumipot doon sa Quadcom hearing dahil ang sabi ni Duterte, pupunta ako dyan, wala akong pamasahe. Wala akong pera. Wala akong pera. Ang pera ko, iyon lang na pension ko. Ang aking retirement pension. O, di ba? Siya mismo may sabi. Kaya even yung pag-attend ng Quadcom hearing, hindi siya makakapunta dahil wala daw siyang pamasahe. Eroplano. O, di ba nga, sinasagot na nga ng mga congressmen, yung pamasahe ni Duterte, mag-attend lang siya. O, wala palang pera. Kung ang pera niya na ginagastos niya sa araw-araw, may dalawa pang siyang asawa, kung retirement pension lang, paano sila nakakapamigay ng ganito karami? 4 na kilometro katao na nakapila? Na ang isang food pack, sabihin na natin na halagang 1,000, plus yung cash, kung magkano man yun, 300, 500. O, ilang katao ang tumanggap ng ayuda o pamasko na nagkakahalaga ng, sabihin pa natin hanggang 2,000 halaga na ba't natatanggap nung isa katao? Sa daming yon, saan sila kumuha ng pera? Di ba wala siyang pera? Simple lang silang tao? Simpleng pamumuhay? Simpleng tao? Ang perang tinatatanggap ang income ni Digong ay yung kanyang retirement pension plus dala-dalawa pa daw ang asawa niya. O, saan galing? Pagkatapos, doon sa loob, ang laki-laki ng lechon na pinapapak ng mag-ama. Walang pera, no? Okay. Ngayon, anong ibig ko sabihin dito sa mga sa paayuda na ito na pinapagpipila ang mga tao ng ganun kahabang pila na natatanggap ng nabibilad sa araw para lang matanggap yung kakarampot na ayuda? Sa pagpila pa lang mga kababayan, ibinaba mo na yung sarili mo. What a humiliation para sa pagkatao mo. Ako naramdaman ko yun dahil pumila rin ako minsan. Nung ano nga, ang tagal-tagal, sabi ko, para akong naliliit dito. Hindi ko na hinintay, umuwi na ako. Hindi naman sa nagmamalaki ako, nagmamayabang, pero parang, oh my goodness. Parang ano kasi sa pakiramdam ko, bakit hindi na lang ibigay agad? Bakit kailangan pang pumila ng tao na nabibilad na ng araw? At lalo pa yung mga senior citizens, hindi pa dapat ihatid na lang sa bahay ng matanda. Yan yung papupuntahin pa, papipilahin pa sa init ng araw. Itong pagtanggap na ito ng yung paayuda na yan ni Duterte, na napakahaba. Sino-sino ba itong mga taong ito na nagtiyaga na pumila dyan para makatanggap lang ng ganun? Do you think yung mga middle class pipila doon? Yung may kaya pipila doon? Yung mga sapatang income pipila doon? Well, meron din siguro yung mga masyadong mga kahit kaya din naman, kahit meron makikipagsiksikan pa. Mayroong ganun But majority, usually ang mga taong nandun ay yung mga gipit na lulunukin yung pride, magpapabilad sa araw para lang makatanggap ng ng pagkain, pamasko, ayuda. Bakit? Kung talagang, alam mo, makikita mo ang isang syudad o ang isang bansa, isang lugar, masasabi mo na mayaman kapag walang nagpapaayuda.
Walang ganyan, wala kang makikitang ganyan na papipilahin sa init ng araw. Makatanggap lang ng kakarampot na ayuda. Ibig sabihin yan, maraming naghihirap. Davao City? Akala ko ba mayaman ang Davao? Bakit maraming ganyan? At worse, taon-taon ginagawa ng mga Duterte. Taon-taon? Ibig sabihin, hindi nawawala yung mahihirap, yung mga kapos. Sana naman, itong mga politiko natin, mga mayor ng isang progressive na lungsod, bakit hindi ninyo magawa na itong mga taong ito ay mawala na yung mga naghihirap? Hindi ko sinasabing walain sila. Iahon sa hirap. Nang sa ganun, iwag na silang, ko naman, nakakawalang respeto sa sarili yung ginagawa ninyo sa mga tao. Yung mga taong yan, kahit natuwang-tuwa ang mga yan, hindi nila naiisip na para silang kasi kung ako, nararamdaman ko na para akong nanliliit. Ginagawa kang parang patay gutom. O hindi nga ba? Let's face it. Bakit ka nakapila dyan? Dahil gutom ka. Kailangan mo yung ibibigay. Namasahe ka pa galing sa kung saan. Abay, sobra ka nang naghihirap kung ganon. Hindi magtsatsaga dyan, lulunukin ng pride, yung ginagawang pangmamaliit sa'yo, para kang nakatanghod, no? Nakatanghod ka ng grasya. Bakit hindi nawawala yan sa Davao? Bakit taon-taon kailangang mamudbod? Hindi nyo iniiahon siguro sa hirap ng mga tao dyan. Even dito sa atin, sa buong bansa natin, na mas lalong tumitindi ang mga paayuda. Mas maraming naiisip yung mga politiko na mga scheme na mga ayuda. Na alam naman natin kung ano ang purpose ng paayudang yan. Pinapatakam yung tao. Ginagawang patay gutom. At ibinibigay mismo nung tao, nung politiko, nang sa ganon hindi sila makalimutan. Ay, si Mr., si Madam so-and-so ang nagbigay sa akin. Utang na loob na hindi dapat kalimutan nung botante. Pagdating ng eleksyon, maalala niya, ay ito yung namimigay sa amin ng 500. Ito yung namimigay ng food pack. Ginagamit ninyo yung tao, yung pagiging gutom ng tao. Kayo mga politiko, even up to PBBM. Hindi tama, Mr. President, hindi tama na puro ayuda. Magkano ang nasa budget, yearly budget, na nakalaan para sa ayuda? Na itong mga tumatanggap na ito ng ayuda, the same people na tumatanggap ng ilang klaseng paayuda. Dahil palakasan, na pagsasamantalahan po yung kaba ng bayan. Pinagsasamantalahan ng mga politikong nagpapaayuda na pagsasamantalahan nung tumatanggap ng ayuda. Ngayon, subukan ninyong tanggalin yung ayuda. Magre-rebelde yung mga tao. Nasaan na yung ayuda? At kung sino man na politiko ang nagtanggal nun, kasusuklaman na nila. Kung ako ang makakapunta dyan sa politics na yan, kukontrahin ko yung ayuda. Hindi ko sinasabing wag nang tumulong sa mga mamamayan. Hindi ganong klaseng tulong, mga kababayan. Bakit ditong, halimbawa, magkano ba ang nakalaan na pondo para sa pagbibigay ng ayuda? Ayuda na emergency? Parang band-aid solution? Halimbawa, 1 bilyon. Yung 1 bilyon na yan, kaysa ipamigay yan ng isahan na
iisang klaseng tao lang ang tumatanggap ng 4 na klaseng ayuda, bakit hindi yan gawing industriya, ipuhunan sa isang industry na dito sa probinsyang ito pwedeng mag-apply itong mga itong mga tumatanggap na ito ng ayuda, yung mga naghihikahos na ito, permanenteng trabaho, permanenteng income ang kailangan nila, hindi yung band-aid solution. Maraming factories na pwede itayo, garments, food processing. Kung hindi alam ng tao natural, hindi naman alam nila yan, i-train, turuan. Di ba nangangailangan tayo ng damit? Laging nangangailangan ng bagong damit. Imbis na yung mga ukay-ukay ang ibebenta sa mga tao, why not yung sariling gawa? Tingnan mo dyan sa Taytay, Tanay ba yan? Taytay Rizal? Ang mga pagawaan dyan ng damit na very affordable, yung sinusupply dyan sa Divisoria. Bakit hindi tayo gumawa ng ganun? Kada probinsya magpagawa ng garment factory. Hindi yung mag-import pa tayo ng damit galing Korea, galing Thailand, galing China, ukay-ukay, na very unhealthful. Kasalanan kasi yan ng mga politiko. Kasi gusto nila, laging nang mamalimos yung mga tao. Kagaya nitong ginagawa ng mga Duterte. Lagi silang maalala ng tao, ay, ang babait ng mga Duterte. Binibigyan kami ng ayuda. Binibigyan kang ginito, ganyan. Yun yung purpose eh. That is exactly the purpose. Para mayroon kayong tatanawing utang na loob. Para mabango sila. Diba? At sa pamamaraan na very humiliating to a human person. Papipilahin mo, papaghihintayin mo, para lang sa iilang butil ng bigas. Nagmumukhang patay gutom, hampas lupa yung tao. Ginagawa ninyong patay gutom. Bakit hindi ninyo bigyan ng trabaho? Nang sa ganon, hindi na sila pumipila pa. Hindi na sila nabibili ang mga boto nila. Yun ang ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito mga politiko natin, even hanggang sa taas, dahil ginagawa rin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang maisip na, teka, mali itong pagbibigay ng ayuda. Bakit hindi, imbis na ipamigay na ayuda, ipuhunan sa isang industry, kung saan, ito mga kapos na taong ito, i-training ito, turuan magtahi ng damit, turuan maggumawa ng mga processed food, may income sila na permanente. Hindi na sila magpipipila-pila pa. Nagmumukhang pulubi. Pinagmumukha ninyong pulubi, hampas lupa, patay gutom, yung mga tao. Maaring natutuwa sila, panandali ang tuwa. Taon-taon natutuwa. Kasi ay, Pasko na naman, pipila na naman tayo doon. At kayo naman, yung kayo namimigay, on cloud 9 kayo. Para kayo mga hari na, wow! Di ba? Kami ang namimigay. Mabait kami sa mata ng tao. Mabait nga kaya? Sa totoo lang, sa mata nung tumatanggap ng ayuda, mabait kayo. Sa mata ng tao at sa mata ng katotohanan, mabait ba kayo? Mga kababayan, kayo na po ang sumagot. Yun po ay opinion ko. Hanggang dito na lamang po, mahalin po natin ang ating mga kababayan at ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Sa muli, thank you for watching and peace.